Welcome sa Here Story PH. Maraming salamat. Wan Shan, mariing sabi ni Mujia habang nakakunot ang noo. Mariing kinagat ni Wan Shan ang kanyang labi at hirap na sinabi, "Oo, siya ang aking asawa." Parang lahat ng lakas niya ay naubos sa isang pangungusap na iyon matapos magsalita ay. Agad siyang gumuho punong-puno ng dalamhati at agad bumagsak ang luha. Pinakalma siya ni Mujia, "Napilitan tayo sa sitwasyon na ito, maliit na sakripisyo lang ito para sa pamilya at ano ba naman iyon, alam ng buong angkan ang lahat tungkol sa iyo kung may manggahas man Ira o humamak sa iyo, ako ang unang pupugat sa kanila." Mula sa berdeng dahon na worship ay may malamig na tawa, "Magaling ang Mu family." Isinakripisyo si Wan Shan para makakuha ng makapangyarihang kakampi, hindi kayo basta. Bagamat matalim ang mga salita niya, walang nakasagot. "Wala kang pakialam," malamig na sagot ni Muzuang. "Walang hiya ka." Isang malakas na sigaw ang nagmula sa loob ng Fuyao Sacred Palace. Agad na nakilala ni Yun Xiao ang boses ni Elder Bushan na nakasalubong niya noon sa East. "Wala kang karapatang tawaging walang hiya ako," natawang tugon ni Muzuang, "matandang manok, ngayong wala rito si Wei Shishi, naniniwala ka bang hindi ko kayang punatan ang bibig mo?" Natahimik ang lahat, nagdilim ang mga mukha nila. Ang pinuno ng isang sekta, isang fearless expert pa naman ng henerasyong ito, ay nagmumura ng matandang manok, talagang hindi bagay sa kanyang estado, pero walang naglakas loob na magsalita. Hindi malaman kung namatay sa galit si Biyu o kung ano, pero hindi na ito nagsalita. Sa unmoving returning forest, dahan-daang pinigil ni Jingqi ang kanyang aura at umiwas ng tingin. Itinaas niya ang kanyang palad at lumitaw ang isang jade coffin na umiikot sa harap niya bago ito tumayo sa tabi niya. Parang nagbibigay iyon ng kapanatagan sa kanya, kaya siya'y kumalma at nagsimulang mag-cultivate. Sa Lofo Island, puno rin ng itim na guhit ang mukha ni Qin Fei. Itinaas ang kamay at nagsabi, "Kung ganoon, kwalipikado na kayo." Bahagyang tumanggo si Yun Xiao, saka bumalik kasama si Muzuang sa mobile suit. Ang mga mata niya'y napako sa worship ng Dragon's Tooth Villa. Iniisip kung anong nilalang ang nang ahas gamaya sa kanya. "Lord Clan Leader, ano na ang sitwasyon?" mabilis na tanong ni Mujia. Tumango si Muzuang, "Mag-iingat tayo, hindi pa natin alam ang bagong tuntunin ng natural Moat Cliff. Paano maglalaban ng top 12 kung may pagkakataon dapat mong subukan si Jingqi?" Ngumiti ng mapait si Yun Xiao, "Sa tingin ko hindi si Jingqi ang pinakamalaking kalaban natin." "Ngayon, sino?" gulat na tanong ni Muzuang. "Si Cheng Qingxi." Agad ikinwento ni Mujia ang tungkol sa paglabas ni Xiao Hong at ang hinala ni Yun Xiao. "Sigurado ka bang hindi bababa sa lakas mo ang batang iyon?" Nagbago ang mukha ni Mo Zuang. "Malaki ang posibilidad," buntong hininga ni Yun Xiao, "pero hindi rin niya ako basta-basta matatalo." Umitim ang mukha ni Muzuang, "Imposible iyon, nakita ko lang siya isang totoong 16 na taong martial lord." "Mahabang usapan at mabigat ang implikasyon," sagot ni Yun Xiao, "hindi ko pa masasabi ng diretsahan, pero sisikapin kong makuha ang unang pwesto." Kumpirmado kay Yun Xiao na kaya pinayagan ng Jade Drop Sect si Xiao Hong ay dahil natuklasan nila ang tunay niyang lakas at malamang si Diye ay nakatago sa katawan niya. Ngayon na nagtagpo sila, gagawin niya ang lahat para mailigtas ito kahit lumabag sa tuntunin ng paligsahan, at hayaan si Cheyu na makialam. Gagawin niya dahil nakataya rin dito ang Demon Lord, kaya hindi rin mananahimik si Ling Mudi. Sa loob ng Jade Drop Sect, nakangiti pa rin si Xiao Hong, punong-puno ng saya matapos umangat ang ranggo. "Kayang-kaya ni Little Red, kayang-kaya talaga." Mapait na ngumiti si Yin Hui, "Oo Little Red, kayang-kaya mo, may tiwala ako sa iyo." Pagkasabi niya noon, napatingin ng kakaiba ang lahat sa paligid niya. Napangiti ng mapait si Yin Hui dahil siya man ay hindi talaga naniniwala. Hindi maganda ang mukha ng iba pang miyembro ng Jade Drop Sect, isang lalaking matalim ang mga mata, ang napabuntong hininga at madiin na sinuntok ang palad, lumilikha ng tunog. Dapat sana siya ang sasali sa laban, pero bigla itong ipinalit sa isang batang babae ilang araw nang kumakalat ang chismis na si Xiao Hong ay anak sa labas ni Sect Master Yin Hui. Kahit na ganoon, hindi dapat siya basta magpadalos-dalos sa napakahalagang martial competition.
May pait ding nakatago si Yin Hui, hindi niya tinanggihan ang batang babae dahil ito'y personal. Na inirekomenda ng isang makapangyarihang tao, alam niya rin ang mga tsismis pero wala siyang magawa. Mariing pinisil ni Xiaohong ang kamao at tumango, magpapakabuti ako, alam kung may opinyon kayo kay Little Red pero magpapakabuti ako. Hinaplos ni Yin Hui ang kanyang noo at pinangiti siya pero sa loob niya ang iniisip ay, Marshal. Lord ka lang, anong laban mo? Lord Sectmaster, hindi maganda ang sinabi kanina ni Muzu, ang halatang buo ang loob nilang kunin ang unang pwesto, mahirap para sa atin iyon, wala na tayong dahilan para galitin si Jing Shi dahil lang sa pagtulong sa iba. Ngumiti si Yin Hui, sabi ko lang na mag-iingat tayo, kung may pagkakataon pwede rin nating bigyan ng sugat ang patay na zombie na iyon para tumigil na sa kay-abangan niya. Bukod pa doon, natutokso rin ako sa gantimpala na sinabi ni Muzu, ang mahirap ang paligsahang ito pero kung makikinig lang tayo at maghintay baka makinabang tayo. Kung ganoon hindi ako nag-aalala pero baka gamitin lang tayo ni Muzu ang bilang kasangkapan, sagot ng matanda. Tumawa si Yin Hui, kahit gamitin tayo ang mahalaga makuha ang pakinabang, doon tayo masisiyahan. Matino ang desisyon ng Sect Master, tumango ang matanda. Nagpatuloy ang laban para sa Q numbers, umabot ng isang araw at isang gabi bago umabot sa Dragon's Tooth Villa. Kinabukasan ng umaga, napatingin ang lahat ng lumipad pababa ang isang lalaki sa Lofo Island. Napalingon si Yun Xiao at natulala siya, paano posibleng mangyari ito? Namangha siya na parang kayang ipasok ang isang pakwan sa kanyang bunganga, hindi makapaniwala. Ang lalaking nakasuot ng ginto at pilak at punong-puno ng alahas walang iba kundi si Wu Docheng, ang impostor na gumaya sa kanya para mambiktima ng babae sa Yongxiang City. Anong nangyari, yang master yun, kilala mo ba siya? Kinabahan si Mujia, hindi niya kailanman nakita si Yun Xiao na mawalan ng composure kahit noong lumabas si Little Red hindi siya ganoon kaapektado. Nang inag ang buong Mu family. Isa na naman bang fearless expert? Tanong ni Muzu. Ang hindi makasagot si Yun Xiao, natulala siya, hindi maunawaan paano nabuhay si Wu Docheng. Samantalang noon ay muntik na niya itong patayin at ipinasa pa sa City Lord ng Yongxiang. Imposible na makaligtas siya doon. Pero ang nasa harap niya ay walang duda si Wu Docheng, ibig sabihin milagrosong nakaligtas. Ito, napalunok siya at unti-unting naunawaan kung gaano kakilabot ang taong ito. Noong araw na iyon naroon pa sina Liu Feiyan, Zuan Hua at ang mga elder ng Red Moon City. Lahat sila, pati siya mismo, ay nagkamali ng paghusga, halos imposible itong mangyari. Tumayo sa isla si Wu Docheng, todo yabang pinunasan ang alikabok sa kanyang sombrero. Bago sumigaw, ako si Li Yun Xiao at kinakatawan ko ang Dragon's Tooth Villa, ako ang manugang ni Zhu Tianhan, ang master ng villa, at ang kanyang kambal na anak ay asawa ko na. Umalangaw-ngaw ang tawanan at mura sa paligid, ngunit punong-puno ng kayabangan ang mukha ni Wu Docheng, at kung titingnan ng mabuti may hawid nga siya kay Yun Xiao. Advanced 7 stars martial sovereign lang siya, bakit nakakatakot? Tanong ni Muzu at tumingin kay Mujia. Ginamit ni Mujia ang kanyang wondrous spiritual eyes ngunit wala pa ring makita kaya umiling siya. Young master yun, baka naman sobra lang iniisip mo, at si Xiaohong kanina halata kung may pag-aalangan din si Yin Hui, para bang hindi rin siya kumpiyansa. Nagising ang isip ni Yun Xiao, sigurado ka bang hindi siya kumbinsido? Hindi rin ako sigurado, pero hindi maganda ang mukha ng mga tao sa Biluo Sect, sagot ni Mo Zuang. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa Jade Drop Sect pero sigurado akong si Xiaohong ay isang super expert at ang impostor na iyon baka mas malakas pa kaysa sa kanya. Nagulat si Muzuang, hindi ba sobra naman yan, ordinaryo lang siya, wala masyadong tao sa mundong ito ang makakatakas sa mga teknik ni Elder Hao. Tumango si Yun Xiao, oo magaling siya kahit ako hindi ko mabasa ang kanyang lakas at dahil doon hindi siya basta-basta. Tumawa si Mujia, akala ko kung anong dahilan yang master yun, sobra ka lang isip, ordinaryo lang siya, naloko lang ang Dragon's Tooth Villa. Hindi nakipagtalo si Yun Xiao, kung ganoon bakit ipinagkatiwala ni Zhu Tianhan ang kanyang kambal na anak dito, sa tingin niyo ba ganoon siya kadaling lokohin? Natahimik si Mujia, kilala niyang hindi basta-basta si Zhu Tianhan at isa sa iilang taong kinatatakutan niya sa Hidden Sect.
Maging si Musuang ay natigilan naramdaman niyang may bigat ang sinabi ni Yun Xiao lalo na't kilala si Zhu Tianhan sa labis na pagmamahal sa kanyang mga anak hindi maaaring basta niya itong ipagkatiwala sa isang walang kwenta. Kaya ikinwento ni Yun Xiao ang nangyari sa Yongxiang City at lahat sila'y namangha. Si sino ba talaga ang taong iyon? Gulat na gulat si Mujia. Yun Xiao ay kumunat ang noo. Mukhang lecherous ang lalaking iyon. Pero bakit palagi niyang ginagamit ang pangalan ko para mandayin ng tao? Ano ba ang gusto niyang sirain ang aking reputasyon? Wala namang dahilan para gawin iyon. Batay sa sinabi niyang master yun, sabi ni Muzu, ang akala ko si malapastangang si Jing Qi. Ang pinakamalaking kalaban ko, hindi ko inasahan na maraming pagbabago ang lalabas. Kahit gaano pa karami ang pagbabago, kumpiyansa pa rin ako kay Young Master yun, ngiti ni Mujia. Malalim ang iniwan sa kanya ng espada noong araw. Kahit gaano kalakas sina Xiaohong at Wu Dacheng, hindi nila matatakasan ang puwersa ng espadang iyon. Ngumiti si Yun Xiao ng mapait pero hindi siya nakapagpahinga. Hindi siya duwag. Iniisip niya, dahil paulit-ulit mo akong tina-target at ginamit ang pangalan ko para mandaye, kaya gusto kong makita kung sino ka talaga. Sa Lofo Island kumunat ang noo ni Qin Fei. Sinasabi mo bali Yun Xiao ang pangalan niya siya ba ang tunay o ang taong mula sa Mo family ang tunay? Si Wu Dacheng nagliyab ang mga mata sa galit. Ituro niya ang sarili niya at sigaw, "Siyempre ako ang tunay." Nagkaroon ng kakaibang pakiramdam ang tatlo mula sa natural moat cliff sa paligsahan ng martial arts. Hindi mahalaga ang pangalan, ang edad at identidad ang pinakamahalaga. Kailangan ninyong suriin ang bone age niya, sabi ni Qin Fei. Agad na lumabas sina Weng Yangyu at Wang Tianluo sa tabi ni Wu Dacheng at ginamit ang kanilang probing seals. Hindi na kailangan i-check ang bone age ng naunang tao, pero ako ginawa ko, Wu Dacheng. Sigaw, hindi ninyo ako pinagkakatiwalaan, Yun Xiao at Dragon's Tooth Vilya. Bakit ka nagsasalita ng kalokohan? Tanong ni Qin Fei malamig. Sila ay nagsuri at umatras sa likod ni Qin Fei. Sinasabi ang bone age niya eksaktong 28 years old. Kaya kinabig ni Qin Fei at sinabi, "Pumasa ka." Si Wu Dacheng umusok ang ilong sa galit. Hindi siya kontento sa kalumipad pabalik sa battleship ng Dragon's Tooth Vilya. Humakbang siya papalayo at tumingin sa mobile suit. Parang may ngiti sa mata, parang kayang tumagos ang pananggalang ng suit. Nang napatingin kay Yun Xiao, nagulat ito at kumalat ang lamig sa katawan niya. Napakalakas. Nayugyug ang puso niya. Tama ang hinala ko. Mukha siyang mapangahas at alam niyang nahuli na siya, kaya hindi na niya kailangan magpanggap. Malaya na siya sa kilos. Naramdaman ni Muzu ang kaba ni Yun Xiao. Kinumo ang noo at sabi, "Ano ang nangyayari?" "Young Master Yun." Nagpaparamdam ng ginaw ang tingin ni Wu Dacheng kanina, sabi ni Yun Xiao. Di siya mabasa. Ang lalaking iyon, malalim ang antas ng lakas niya. Unti umitim ang mukha ni Muzu. Ang napakahirap ba talaga iyon? Ba ang peak of perfection? Sobra na iyon. Peak of perfection? Tanong ni Yun Xiao. Seryoso ang mukha at nangingibabaw ang lamig sa kanyang mga mata. May mahinang cyclone sa pagitan ng dalawang kamao at pumukaw yun sa walang hanggang pakikipaglaban ni Yun Xiao. Ang peak of perfection ay isang nilalang na may lakas ng God Realm. Umiling si Mujia. Akala kita nag-overthink Young Master Yun. Paano magkakaroon ng napakaraming batang eksperto sa mundong ito? Bone age test niya ay 28 years old. 28 years old na umabot sa peak of perfection? Haha, imposible. Bihira ang paraan para baguhin ang bone age at talagang sumasalungat sa langit, pero hindi imposible. Sabihin natin, hintayin muna natin, sabi ni Yun Xiao. Tinanggal niya ang lahat ng pag-aalinlangan sa puso niya. Kumislap ang mga mata at tumindi ang fighting spirit niya. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Muzuang at Mujia ang paghanga. Matagal nang tumigil sa pag-iyak si Mu Wanshan ngayon habang nakatitig kay Yun Xiao. May kakaibang pakiramdam na kumalat sa dibdib niya. Hindi nagtagal, nagwakas ang unang round ng selection. 37 sect disciples na lang ang natira. Medyo nagulat si Yun Xiao. Bakit wala ako nakikitang taga Merong family? May kilala ka ba sa Merong family? Tanong ni Muzu. Ang nagkaroon ng malaking bagay. Kamakailan sa Merong family nagpadala sila ng maraming master sa realm of heavenly martial arts para hunt down ng isang tao. Marami ang napatay at nasugatan, marahil nagpapagaling pa sila at nagpaplano, kaya wala silang lakas sumali sa paligsahan.
Napitlag ng bahagya ang puso ni Yun Xiao ang sinasabi ni Muzu ang malamang nag-hunt down kay Tianxi. Mukhang malaki ang naging casualty ng Merong family sa labanan na iyon. May konting history kami pero hindi tayo close, paliwanag ni Yun Xiao, basta curious lang ako na. Hindi ko siya nakita pero hindi siya mapakali. Sabi ni Muzu ang ngayon na lumabas na lahat ng contestants ang final victory ay may kikipaglaban pa rin sa pagitan ng AO Clan Corps Fin Sect Fuyao Palace Dragon's Tooth Villa Biluo Sect at aming muklan. Kung hindi dahil kay Young Master yun natatakot ako si Feng Hua aabot lang sa 6th place. Nanginginig si Mu Feng Hua sa gitna ng tao, pinaipit niya ang mga kamao at puno ng kahihiyan. At galit ang mukha niya. Feng Hua, huwag mong maliitin ang sarili, ang paligsahan na ito kakaiba talaga maliban sa AO Clan at Fuyao Palace, lahat ay may haka-haka ng pandaraya pero kailangan mong magsikap. Ngayon malalaman ninyo kung gaano kalakas ang peak ng younger generation. Opo, Feng Hua, sagot niya at kumalma na at yumuko. Sa Lofo Island tumingin si Qin Fei sa water screen, sa langit lumabas na ang bagong round. Maliban sa huling pwesto lahat ay may kalaban. Tiningnan ni Yun Xiao ang match list, kalaban niya si Shiming, disciple ng Tiger Leopard Sect. Pinanood niya ito kanina at nakita na only a 2 stars martial emperor at hindi lumalaban ng buo. Sabi ni Qin Fei, nagsimula na ang second round ng martial arts competition, wala nang pahinga. Hanggang matapos ang top 12 lahat magpahinga at mag-prepare. Unang grupo pumunta sa entablado. Biglang lumipad dalawang mandirigma papunta sa Lofo Island at tumayo silang magkatapat. Mata sa mata, nakakabahala ang titig. Umupo si Yun Xiao cross-legged sa ere at pumasok sa cultivation world, putol ang lahat ng contact sa labas at inadjust ang sarili para sa best condition. Isang hakbang na lang siya mula sa peak of 9 star at pwedeng pumuksa sa window paper. Na iyon anumang oras, ang kulang lang ay accumulation ng cultivation base. Ang pressure mula kay Wu Dacheng nagpatigil at nagpatahimik sa kanya. Sumangaw ang elemental energy sa katawan niya at puro malinis na enerhiya ang naiwan. Damaloy ito sa mga galaw at buto para bang libong taon ang lumipas. Sa eternal tranquility bahagyang bumalik ang malay ni Yun Xiao, parang naifilang niya ang di mabilang runes na umaagos sa paligid ng katawan niya at sinisipsip papunta sa bone armors. Blood. Alam niya na babasagin niya ang huling harang ng martial Dao. Wala siyang labis na saya o lungkot, nananalangin siya sa kawalan gaya ng bundok at nadarama ang daloy ng enerhiya, ilang tuntunin ang naipon sa katawan niya. Sa kabaligtaran ng kanyang katahimikan, ng buong mobile mechanical suit ay nagulat. Lahat nanood habang bumaba mula sa langit ang walang bilang na power of laws lumitaw. Mula sa lupa at tubig nagporma ng makakapal na golden runes na umiikot sa paligid ni Yun Xiao. At pumapasok sa katawan niya. Tumingin ng malapitan at ang maliliit na runes ay kapareho ng nasa Chains of Law. Breakthrough. Ano, sabi ni Mujia, gulat siya ay Bob utas papunta sa peak 9 star. Puno ang tono niya ng gulat, saya at higit sa lahat excitement. Si Muzu ang sobrang tuwa. Breakthrough sa ganitong sandali hindi mapapantayan, dagdag oportunidad ito para manalo ng first place. Nagutos siya lahat ng elders mag-alerto, walang sinuman papalapit sa moving machine. Lahat ng disciples ng Mu family mag-meditate at mag-cultivate, comprehend the rule force ng peak 9 star. Bihira ang pagkakataon niyo na maranasan ito sa buhay ninyo. Kumuha ng reaksyon ng disciples ng Mu family, umupo silang cross-legged, punong-puno ng kagalakan, nararamdaman ang baptism ng power. Si Mu Wanshan at Mu Fenghua agad din nagsirado ng mata para mag-cultivate ang ganitong supreme rule sa loob ng mundo, malalim gaya ng kalangitan at mundo at kasing lalim ng 4. Pinupukaw ang kanilang puso. Hindi lang ang tao ng Mu family kundi lahat sa buong Lofo Island ay nagulat. Marami ang nakilala na ito ay peak rank 9 rule force at nagulat sila. Kahit ang 2 taong naglalaban sa isla, natigil sila at tumingin sa umiikot na runes sa langit na puno ng paghihikab. May nasira sa Mu family umakyat sa peak 9 star. Tanong ni Qin Fei, sino iyon? Nagmuni-muni si Weng Yangyu, hindi ba iyon si Li Yun Xiao kanina nang nasa isla? Napansin ko na intermediate 9 star lang ang cultivation niya, halos langit ang pagitan sa peak. Tahimik sina Qin Fei at Wang Tianluo at nagmatsyag.
Ang peak ng 9-star level ay kumakatawan sa pinakamataas na achievement sa martial arts. Lampas doon ay ang sublimation ng power ng martial arts, mula rito ang Dao at ang sarili ay nagiging isa, pambihira at banal. Napuno ang kalangitan sa ibabaw ng dagat ng gulat pero mabilis na nagpamalas ng reaksyon. Ang maraming cultivators at pumasok sa meditation para mag-cultivate na may tuwa. Ang makasaksi sa expert na nag-breakthrough sa peak 9-star at maramdaman ang ultimate rule force ay hindi madalas mangyari sa buhay. Lahat natulala sa excitement at natuwa na tama ang desisyon nilang dumating. Kahit ang disciples ng malalaking sekta umupo silang cross-legged at nag-cultivate sandali lang. Wala nang pumapansin sa Lofo Island. Sa Falling Jade Pavilion nanginginig ang katawan ni Xiao Hong at bulong malaki. Brother malaki. Brother, nag-breakthrough siya. Sigurado ka bang si Liyun Xiao? Sabi ni Yin Hong. Sigurado ka. Tumanggaw ng buong lakas si Xiao Hong at buong tuwa. Sabi, sigurado ako, Big Brother ang breakthrough. Hindi ko inaasahang makita si Big Brother dito, ang ganda. Nakanggulo si Yin Hui at bulong sa Mo family. May Li Yun Xiao sa Dragon's Tooth Villa. May Li Yun Xiao, alin ang tunay? Sa Greenleaf Worship tumingin din ng taas si Cheng Qingxi at gulat say may isa na namang malakas na kalaban. Hindi simple ang taong ito. Babala kay Qingxi mag-ingat. Lumapit si Biyuzhan. Opo, alam ko na hindi siya simple. Noon pa sa Eastern Sea, sagot ni Cheng Qingxi may ngiti. Pangamba ko noon ang lakas ni Brother Waxan. Baka hindi sapat sa akin ito. Magandang pagkakataon para subukan ang aking kakayahan sa batang ito. Nagbago ang mukha ni Biyuzhan. Kung ako ang manalo, hindi ko gagamitin ang move na iyon. Para hindi masyadong mailantad ang lakas ko, dagdag pa, your holy body hindi pa mature. Malamang makaranas ka ng backlash. Maghinay ka. Huwag mag-alala, Elder Yuzhan. Tawa ni Cheng Qingxi. Alam ko ang ginagawa ko. Humakbang si Biyuzhan at umiling. Ai Jingqi, nasa paligsahan na takot tuloy hindi maiiwasan. Nagagamitin mo ang move na iyon. Sana maharap mo si Jingqi muli sa final round para mabiglo mo siya at makapinsala ng malubha kung hindi ang fiendish corpse puppet niya. Hindi biro at baka hindi mo kayanin. Huwag mag-alala, sabi ni Cheng Qingxi. Nakangiti pa rin. Alam ko ang ginagawa ko. Sumangkit ang kanyang phoenix eyes habang nakangiti sa mga lorons na bumabalot sa langit. Dahan-dahan niyang ipinikit ang mga mata at pinakalma ang puso para damhin ang mga iyon. Haha, nag-breakthrough ako. Nag-breakthrough ako. Isang cultivator sa himpapawid ang biglang humalaklak sa tuwa na bali ang bottleneck na matagal nang nakagapos labis ang galit, kaya nawala ang composure at napasayaw sa saya. Agad din siyang natigilan. Nanlumo ang mukha dahil naramdaman niya ang mamamatay taong tingin sa paligid at gumapang ang lamig sa kanyang gulugod. Hindi magtatagal ang buong proseso ng pag-angat sa sandaling ito. Bawat kisap mata ay ginto. Walang may gustong maantala kahit isang saglit kapag naistorbo dahil sa kanya gugustuhin siyang patayin ng mga nagko-cultivate sa paligid. Marami ang natuwa at patuloy na kumikislap ang liwanag ng breakthrough sa maraming martial artist. Ang dalawang lalaki sa paligsahan sa Lofo Island ay naguluhan. Palihim silang nenes kung bakit dito pa nagkataong may martial competition. Sabi ng lalaking nakaitim sa kaliwa, kaibigan, bihira ang pagkakataong ito. Bakit hindi muna tayo tumahimik at unawain ang mga batas sa langit? Itutuloy natin ang laban kapag tapos na ang pag-angat ng taong iyon. Eksakto namang gusto ng lalaking nakaberde. Abuhin sa kanan. Tama-tama, minsan lang ito. Huwag sayangin, ay atras muna natin ang laban. Pagkasabi noon, agad siyang umupo ng cross-legged sa ere at nagsimulang unawain ang mga batas. Ngumisi ang lalaking nakaitim. Bigla niyang itinaas ang palad. Nag-ikot ang chi at ibinuga ang buong lakas sa isang palm strike. Agad siyang sumulpot sa tapat ng lalaking nakaberde. Abuhin at bumagsak ang palad na parang bundok. Ang tanga mo! Sigaw ng lalaking nakaberde. Abuhin. Mabilis siyang nagdepensa pero huli na tinamaan ang kanyang dibdib. Bumulwak ang dugo mula sa bibig niya. Bumagsak ang aura at tumilapon ang katawan. Walang hiya ka! Pilit siyang tumayo. Puno ng galit at pagkadismaya ang mga mata. Ngisi ng lalaking nakaitim. Ako ang walang hiya sa digmaan. Lahat ng paraan pwede ikaw ang hindi matalino. Ramdam ng lalaking nakaberde. Abuhin ang pagkapunit ng mga meridian at lalong lumalalang
Pinsala piniga ang ngipin at sabi ipinagpalit mo ang napakadalang na pagkakataon para maunawaan ang pick laws at ginawang pain mas mahalaga pa ba sa iyo ang panalo sa martial competition kaysa sa pag-usad ng martial daw mo. Ngisi ang lalaking nakaitim syempre parehong mahalaga ipapaakyat na kita sa langit ngayon. Para makahabol ka pang umunawa ng batas at makukuha ko pa ang panalo dalawang. Pakinabang sa iisang galaw bakit hindi? Kumislap ang katawan niya at sumugod minuto at segundo ay binibilang para mapatambak ang kalaban at makapag-comprehend agad ng rules. Gulantang at ubos pag-asa ang lalaking nakaberde abuhin sa bigat ng sugat alam niyang wala. Nang pag-asa sumigaw kay Lord Shin Fei despicable at shameless ang kalaban nanday para manalo hindi patas ang tagumpay. Sinulyapan siya ni Shin Fei at malamig na sabi dahil nasa martial stage kayo anumang paraan ay maaari ang pandaraya ay wala sa tala ng bawal. Bumigat ang dibdib ng lalaking nakaberde abuhin na muputla ang mukha yumigting ang panga. At sabi umaamin ako ng talo. Kumislap ang kadiliman sa mata ng lalaking nakaitim hindi niya pinigil ang palad bagkus. Dinagdagan pa ang origin power alam niyang buo na ang alitan at pinakamainam ay ipadala na ang kalaban sa kabilang buhay. Nagulat ang lalaking nakaberde abuhin at naunawa ang papatayin siya sumigaw kahit maging multo ako hindi kita patatawarin. Akma na niyang pasabugan ang dantian para isugal ang buhay nang biglang sumulpat ang nakikitang puwersa ng spirit pressure sa pagitan nila na paawat ang palad ng nakaitim at di na makausad. Walang emosyon si Shin Fei ang kabila ay umamin na ng talo hindi mo siya pwedeng patayin. Kung may personal na alitan lumabas kayo ng isla, itinaas niya ang ulo at inanunsyo huyugong panalo at pasok sa susunod na round. Sumili ang pagsisisi sa mata ng lalaking nakaitim kung hindi niya mapapatay ngayon. Habang buhay nakaaway ito, matalim ang titig na ibinato ng lalaking nakaberde abuhin at agad siyang lumipad palabas ng isla pabalik sa sekta nila. Si Huyugong nanatili sa isla umupo ng cross-legged at nagsimulang umunawa sa mga batas. Sa langit hindi niya sinubukang lumabas ng isla baka balikan siya ng kalaban. At tila hindi rin siya palalayasin ni Shin Fei kaya malakas na sabi ang kaibigang nag-break through sa peak ng ikasyam na antas ay karapat dapat ipagdiwang ang rules of the Great Path. Ay umiikot sa siklo bihirang pagkakataon ito hihintayin nating tuluyang matapos ang breakthrough bago ipagpatuloy ang paligsahan. Maging ang tatlo mula sa natural mode ocean ipinikit ang mga mata at nag-comprehend ng laws. Sa kalangitan sa ibabaw ng dagat napakaraming cultivator ang kumikislap sa liwanag ng angat lahat ay tuwang-tuwa at ang mga hindi pa rin makalusot ay kabado kapag di sila nakalusot sa ganitong pagkakataon marahil katapusan na ng kanilang martial path. Makalipas ang mahabang oras hamina ang Lorun sa langit at unti-unting naglaho. Sa paligid ng mobile engine na lang nananatili ang maraming kumikislap na ron nagmulat ang lahat mula sa meditation at napatingin sa mobile engine na may inggit. Bumukas din ang mga mata ng eksperto mula sa malalaking sekta bukod sa biyayang nakuha. Sa pag-unawan ng peak regulations mas lalo silang nabigla at naguluhan. Maging ang mukha ni Shin Fei ay puno ng pagkagulat at tanong mga Ginoo ng kayo ay breakthrough sa peak 9 star gaano katagal tumagal ang proseso ng pag-unawa sa rules. Damil at si Weng Yangyu humigit kumulang 1/5 bahagi lang ng oras ngayon. Ganoon din ako sabi ni Wang Tianlo tumango. Kung ganoon din sa matandang ito wika ni Shin Fei nagtataka ngunit bakit ang breakthrough ng kaibigang iyon ay nakaapekto sa rule force ng 5 beses na mas mahaba kaysa sa amin. Bihira ang peak 9 star sa kontinente at kung nagbi-breakthrough man kadalasan nasa secret chamber takot maabala kaya bihira nilang malaman ang kalagayan ng iba sa ganitong sandali. Hindi naman nila inilihim ang pag-uusap kaya nagbago ang mukha ng mga peak 9 star sa paligid ng Lofo Island dahil 1/5 bahagi lang ang nakuha nilang oras para makaunawa. Lumalabas na ang 1/5 bahagi ang normal at ang breakthrough ni Yun Xiao ngayon ay malinaw na kakaiba. 5 beses na mas mahaba ang oras mo kaysa sa amin sabi ni Weng Yangyu napakaswerte mo kaibigan puno ng inggit ang tono. Sa mata ng karaniwan ng peak 9 star ang tuktok ng mundo ang hangganan ng martial arts.
Ngunit matapos makatawid doon sa kanila nauunawa ang mahaba pa ang landas kahit parehong Pick 9 star napakalaki pa rin ang pagitan kapag nadagdagan ng kaunti ang oras ng pag-unawa sa mismong breakthrough malaki ang epekto nito sa magiging hinaharap na tagumpay. Sa Unmovable Returning Forest bulong ni Jing Chi na puno ng hilakbot 5 ulit na oras sa ganoong talento siya ay extraordinary at divine. Sina Ao Waxen Cheng Ching Si Yin Hui at iba pang eksperto ay seryosong nakatingin. Pagkaraan ng Pick 9 star bukod sa laban sa accumulation ng origin power nariyan pa ang pag-unawa at pagkondensa ng rules tanging sa tuloy-tuloy na pagtagos maaaring higaitan ang martial arts at pumasok sa divine transcendence. Samantalang si Yun Xiao ay nagkaroon ng 5 beses na oras para makaunawa kaya halos 5 beses din ang taas ng tsansang makaabot sa divine transcendence kumpara sa karaniwang Pick 9 star. Sa loob ng worship ng Dragon Tooth Villa tahimik ding nakatingin si Wu Dacheng kahit ang palagay niyang pabirong mukha ay nagpakita ng pagkagulat. Magkabilang nakasandaw sa kanya ang dalawang magkaparehong ganda bahagya rin silang namangha dahil ngayon lang nila nakita ang kanilang asawa na ganoon ang ekspresyon. Sa loob ng mobile suit nagkatinginan sina Muzuang at Mujia at nabasa ang pagkagulat sa mata ng isa't isa. Sa sandaling ito ang movement engines na lang ang kumikislap sa mga rune naka-meditation. Parin ang mga disipulo ng Muklan at punong-puno ng saya ang mukha. Sumasayaw ang golden runes sa paligid ng katawan ni Yun Xiao parang bumubuo ng frequency na umaalog ng tuloy-tuloy. Hindi pa naririnig ng mga elder ng Mu family ang ganitong bagay kaya lahat ay nanunood na kabado. Paglaon umayos ang mga rune sa maayos na ayos at umikot na parang nebula 12. Ang kabuuan. Nagising si Yun Xiao sa sandaling iyon at siya man ay nabigla sa nakaraang buhay niya nang mag-breakthrough siya wala namang kaibahan ng oras ng pag-unawa sa ordinaryo pero ngayon dahil sa walang tigil na panginginig ng nomological light seal sa kanyang dibdib na yanig. Ang laws of the universe at hindi kaagad naglaho. Sa oras na ito ang 12 nebula na inihanay ng mga rune ay tumitibok sa parehong dalas ng law. Light seal para bang nag-uusap at nagsasalamin sa isa't isa. Biglang may tinig ng Demon Lord Pu mula sa loob ng katawan niya ang lakas ng loob mong buhayin ang natural order para palakasin ang seal. Kumilos ang devil essence sa ilalim ng seal umaalon ang chi at dugo at naging marahas. Nahipo agad ang 12 nebula at isa-isang pumasok sa katawan ni Yun Xiao kumalat ang kapangyarihan ng 12 laws at bumaril ng golden shadow sa kalangitan. Ano gulat ni Yun Xiao misunderstanding ito? Misunderstanding tugon ng Demon Master. Totoong misunderstanding wala akong kinalaman dito sagot ni Yun Xiao. Bata ka maghintay ka lang malamig na sabi ni Demon Master Pu. Hehe ni Yun Xiao. Tila tumahimik ang bola ng demonic energy at wala nang tinig mula kay Demon Lord Pu. Unti-unting naglaho ang 12 anino at bumalik sa normal ang lahat. Paulit-ulit na nagpadala ng voice transmission si Yun Xiao. Hoy Lord Pu, nandyan ka pa ba Lord? Fu, wala nang tugon ramdam lang niya na mas tumibe nga ang seal sa kanyang dibdib hindi niya. Alam kong tuluyang nasil ang Demon Lord Pu o sadyang nagtatampo ito at hindi siya pinapansin. Bukod doon tumalon din ang kanyang lakas matapos ang breakthrough na ito mas mataas na. Ang abilidad niyang umunawa ng rules at ngayon ay 5 ulit ang oras na nakuha niya kapag nadagdagan pa ang accumulation at settlement kaya niyang pumasok sa divine transcendence. Sa loob ng ilang araw, Young Master yun. Anong nangyari maingat na tanong ni Musu ang nakita niyang bumalik sa wisyo si Yun Xiao at mapait na ngumiti kaya hindi niya alam ang naganap. Umiling si Yun Xiao ayos lang ako maraming salamat sa mga elder ng Mu family sa pagbabantay. Haha ano ka ba masyado kang magalang Young Master yun pamilya na ang turingan natin. Tumawa si Musu ang halatang maganda ang mood nakikita kong punong-puno ang essence. Force mo matapos ang breakthrough parang hindi mo na kailangang i-stabilize ang realm mo. Dahil kay Young Master yun maraming disciples ng Mu family ang umangat ng malaking ngiti. Ni Mujia, napatingin si Yun Xiao at nakita ang lahat ng disciples ng Mu family na puno ng tuwa at pasasalamat samantalang si Muan Shan ay lubhang komplikado ang ekspresyon at halatang nainerbiyos nang magtagpo ang tingin nila ni Yun Xiao.
Pero agad din siyang nadismaya, dumaan lang ang tingin ni Yun Xiao sa karamihan, parang tutubi na dumadampi sa tubig, halos hindi man lang siya tinignan. Ito ay sarili mong pagkakataon, sabi ni Yun Xiao na may bahagyang ngiti sa labi. Iyo mismo ito. Young Master Yun, masyado kang mapagkumbaba, sana matapos ang martial arts competition na ito makapagpalitan tayo ng mas malalim. Sobrang kakaiba ng breakthrough, kaya kahit ang labis na maangas na Mu family ay nagsisikap makisuyo sa kanya. Interesado ako sa maraming bagay tungkol sa mechanical puppets, sabi ni Yun Xiao umaasa akong matuto pa mula sa Mu family. Haha, pagdating sa golems hindi kami magpapakumbaba, Mu family ang pinakamahusay sa buong mundo, tawa ni Mu Zuang. Kung ganoon, kapag may mga alinlangan ako magtatanong ako diretsahan, sabi ni Yun Xiao. Walang anuman, tugon ni Mu Zuang. Tulad ng inaasahan, hindi nagpigil si Yun Xiao at agad nagtatanong tungkol sa mga katanungang nakasalubong niya ng pinag-aaralan ng 6 Ding at 6 Jia. Nagulat sina Mu Zuang at ang iba pa, napakalalim ng tanong ni Yun Xiao, kaya maraming disciples ng Mu family ang naguluhan. Kahit siya ay kinailangang mag-isip ng maigi bago sumagot, mapait ang ngiti, kaya pala may ganito ring antas si Young Master Yun sa puppetry, hindi ka pani-paniwala. Lalong tumindi ang paggalang ng mga tao ng Mu clan. Sa Lofo Island unti-unting nakabalik sa wisyo ang tatlo mula sa natural motif. Maraming salamat sa kaibigang ito mula sa Mu family, malaki ang pakinabang namin tatlo. Malakas na sabi ni Qin Fei habang nakayukod ng kamao. Bahagyang yumuko rin ng may paggalang sina Weng Yangyu at Wang Tianlo. Sa antas ng kanilang cultivation, napakahirap na umusad kahit kaunti, kaya labis ang tuwa at pasasalamat ng biglang makatanggap ng ganitong biyaya. Sa ibabaw ng karagatan, yumukod din ang iba't ibang sekta sa mobile mecha, paulit-ulit ang maririnig na salamat, 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 salamat. Ito ay sarili ninyong pagkakataon, sabi ni Yun Xiao, wala itong kinalaman sa akin, hindi kailangang maging sobrang magalang. Agad nakilala ni Qin Fei ang boses ni Yun Xiao, kahit hinala niya na ito yun, nagulat pa rin siya. Nang makumpirma, hindi na sayang ang pagpunta ng lahat sa martial arts competition na ito. Bihirang pagkakataon sa buong buhay. Marami akong naunawaan, sabi ni Weng Yangyu, lubos ang pasasalamat ko, hindi ko ito malilimutan. Ako rin, ngiti ni Wang Tianlo, pero huwag puro pag-unawa sa rules, mas mahalaga pa rin ang martial arts techniques. Ituloy na natin ang martial arts competition, tango ni Qin Fei. Sa wakas, umalis sa isla si Hu Yugong na nagme-meditate sa Lofo Island. Ngumiti si Tang Jie ng Flying Dragon Sect at sabi sa disipulong nasa likod niya, Shengjia, nasa iyo na lahat. Bahagyang umangat ang gilid ng labi ni Yu. Shengjia, bakas ang pangungutya, huwag kang alala, Sect Master, hindi ko naman sasaktan ng batang iyon, haha. Isang kisap ay lumapag siya sa Lofo Island at nakangiting tumingin sa Asher Heaven Sect. Itinigil din ni Yun Xiao ang pagtatanong tungkol sa puppetry at tumingin pababa. Metiyag ang nanunood ang mga tao ng Mu family, hindi nila makita ang anumang kakatwa kay Xiaohong, kaya nag-aalangan sila sa sinabi ni Yun Xiao. Dahan-daang bumaba si Xiaohong mula sa battleship at humarap kay Yu Shengjia magalang na nagbigay galang, pakigabayan mo ako. Little sister, masyado kang magalang, mag-iingat ako sa iyo, nakangiti si Yu Shengjia. Hehe, may mga kakaibang tawa sa paligid. Medyo kabado si Xiaohong at namumula ang mukha. Sa Jade Drop Sect nakasapo rin sa ulo si Yin Hui, para bang hindi niya kayang panuurin. Abo ang mukha ng mga disciples at naglalagablab ang tingin, gusto na nilang sumugod sa isla. At punatan ang nakaiinis ng ngiti ni Yu Shengjia. Manood kayong mabuti, wika ni Yin Hui, huwag hayaang masaktan si Little Red. Hindi napigilan ng isang Elder Sect Master patawad sa pagsabat, ngunit ang martial arts teknik na ito, diretsyong pinutol siya ni Yin Hui. Kung alam mong ano ang sasabihin, huwag mo nang sabihin. Bantayan mo siya at huwag hayaang masaktan. Natahimik ang elder, wala siyang magawa kundi buntong hininga at iling. Huwag mag-alala, sect leader, sabi ng isang disciple, gaano man kabangas ang Flying Dragon Sect, hindi sila maglalakas loob saktan ang tao natin. Sa Lofo Island, hindi napigil ang sipati ni Qin Fei si Xiaohong ng mas maigi bago sabihin, magsimula tayo. Agad na pumasok sa fighting stand si Xiaohong at seryosong tumitig sa kalaban. Haha, naaliw si Yu Shengjia sa itsura niya at natawa.
Namula ng maitim si Xiao Hong at kumislap ang galit sa mga mata. Huwag mo akong pagtawanan. Mabilis siyang sumugod dala ang dalawang pink na kamao sa isang lundag nagpakawala ng serye ng fist techniques at naging daan-daang after images. Haha sige hindi na ako tatawa. Tiniis ni Yu Shengjia ang sakit sa tiyan, hinarang ang mga walang pinsalang kamao ng isang kamay at hinawakan ang tiyan ng kabila. Umuusok sa galit si Xiao Hong, itinigil ang fist technique at mabilis na nag-form ng hand sails sa harap. Sino ang nagsabing pagtawanan mo ako? Bang! Biglang lumitaw sa palad niya ang isang transparent na bulaklak kasing laki ng palad, parang apoy at usok. Ano? Nanlaki ang mata ni Muyu at napabulalas. Nag-iba rin ang mukha ni Muzuang at ng iba pang elders, agad nilang naalala ang bulaklak. Ito ang puting bulaklak na lumitaw ng tukso. Hinimubayrong si Yun Xiao at pinasabog ng Divine Steel Puppet. Mas malaki pa ang bulaklak na ito kaysa sa nilikha ng Steel Puppet. Ikatlong beses na itong nakita ni Mujia. Unang beses ay sa kamay ni Lingmu, di kaya mas lalo siyang nag-alala sa ganitong apoy. Anong uri ng apoy ito? Napaka nakakatakot. Sa Lofo Island, madilim sa galit ang mukha ni Xiao Hong pagkatapos buuin ang seal ng dalawang kamay at ilabas ang Ice-Fiend Heart Flame, ay bigla niya itong pinagalaw ng isang sampal. Ano? Kumunat ang noo ni Qin Fei at tumitig sa bulaklak. May kakaibang pakiramdam sa puso, ngunit hindi niya moari kung ano. Hindi ito mukhang makapangyarihan, ngunit dama niyang hindi ito basta-basta. Haha little sister, marunong ka palang mag-control ng apoy. Tawa ni Yu Shengjia, sayang lang ang ultimate skill ko ay water control. Bumuo siya ng payak na hand seal at may lumabas na water dragon sa palad. Bigyan ka ni Big Brother ng Palaigo. Haha ipinadaplisan niya ang palad sa apoy. Boom! Sa sandaling nagtagpo ang dalawang puwersa, sumabog ang nakakabulag na puting liwanag at napaso ang mga mata ng lahat. Agad na nilamon ng puwersa na iyon ang katawan ni Yu Shengjia at Xiao Hong. Tahimik na namukadkad sa Lofo Island ang isang dambuhalang bulaklak ng liwanag. Namulat ng malaki ang mga mata ng lahat sa pagkagulat. Nakangangaring parang makakalunok ng pakwan ang tatlo. Mula sa natural moat cliff sila ang pinakamalapit sa bulaklak, kaya mas dama nila ang nakapapasong init at nakakatakot na lakas. Sa ilalim ng sukdulang init na ito, nanlamig ang buong katawan nila at nabalot ng pawis ang mga palad. Narinig din sa Jade Drop Sect. Biglang tinaas ni Yin Hui ang ulo at tumingin sa labas. Gulat at galit na ko, Flying Dragon Sect. Nang ahas kayong gumamit ng ganoong kalupit na paraan laban kay Xiao Hong? Nauuto ang elder sa likod niya. Ito hindi sovereign itong UFO. Hindi niya maayos masabi. Ano yun? Galit na tugon ni Yin Hui. Hindi ba sinabi kong bantayan ninyo siya? Naligo sa pawis ang ulo ng elder at pautal na sagot, nagkamali kayo, ang pagsabog ay mula kay Xiao Hong, hindi mula sa Flying Dragon Sect. Natigilan si Yin Hui, agad naglaho ang galit at napalitan ng pagkabigla. Ano ang sinabi mo? Hindi ko malinaw narinig. Kanina mo pa bang sinabi na ang pagsabog ay mula kay Little Red? Napatigil ang elder shaman, ay hindi makapaniwala at naguluhan. Baka guni-guni lang baon sa isip ang tanawin kanina at pautal-pautal, parang ganoon. Hindi na pinansin ni Yin Hui at mabilis na tumingin palabas. Nakakasilaw ang liwanag ng pagsabog ng Ice-Fiend Heart Flame at nilamon pati ang kanyang divine sense, kaya hindi niya makita ang loob. Ilang sandali at may anyong lumitaw. Nakatayo si Xiao Hong sa Lofo Island, hinihingal, namumula ang mukha at nababalot ng pawis. Nawala na si Yu Shengjia. Nasaan siya? Nanlalaki ang mata ng lahat, paulit-ulit na kinukusot. Akala nila na malikmata lang sila. Si Tang Jie at ang mga disciple ng Flying Dragon Sect ay tulala parang naging bato. Nasaan si Shengjia? Sa wakas gumalaw ang daliri ni Tang Jie at natauhan, ngunit wala pa ring kulay ang mukha. Nilaibat niya ng divine sense at mata ang Lofo Island at nag-isip-isip ang atakeng iyon na yumanig sa mundo ay hindi dapat takasan. Ayon sa lakas ni Shengjia, saan siya nagtago? Nagkatinginan ng tatlo mula sa natural moat cliff at nakita ang parehong pagkabigla at takot sa mata ng isa't isa. Pinunasan din ni Qin Fei ang pawis. Yu Shengjia ng Flying Dragon Sect ay naannihilated. Wala man lang isang hibla ng buhok ang natira. Xiao Hong ng Jade Drop Sect ang panalo.
Muling nabigla ang lahat ano ang ibig sabihin ng wala ni isang buhok. Ang kasabihang maging abo ay karaniwang may iiwan pang wasak na bangkay o bulok na. Laman pinakamababa ay may abo ngunit kung wala ni buhok ibig sabihin lahat ay nasunog. Ganap na 100% naging usok at naglaho. Hehe ni Tang Jie, yay nanalo ako talagang nanalo ako. Labis ang tuwa ni Xiao Hong pumalakpak siya at masayang iginayak ang mga braso at binti. Malakas ang sigaw Lord Sect Master Big Brother Yun Xiao nakita ninyo ba nanalo ako? Sa sobrang saya tumalon siya paitaas at lumipad pabalik sa warship. Napigil ang dibdib ni Yun Xiao at mapait na ngiti nakakaalala pa rin siya sa akin. Sa nakikita ang kapangyarihang ipinakita ni Xiao Hong ang tunay niyang lakas anuman ang kanyang cultivation ang rainbow body na kumokontrol sa Icefin Heart Flame ay sapat para talunin ang mga eksperto. Kumusta na si Die paano siya napunta sa Biluo Sect? Puno ng tanong ang puso ni Yun Xiao at naghahanap ng tiyempo para alamin. Unti-unting nakabawi ang mga tao ng Mu family at ibang-iba na ang tingin nila kay Yun Xiao. Young Master Yun sabi ni Muzu ang yung batang iyon ay tinawag kang kuya totoo ka ba? Niyang kapatid, nabasa ng pawis ang noo ni Yun Xiao at tila tulala syempre hindi nagkakilala kami sandali pero siya ay dinukot ng masasamang tao at nawala rin ako man ay curious kung bakit narito siya. Nabigatan ang puso ng mga kasapi ng Mu family. Kung ganoon kasing lakas nga ni Xiao Hong tulad ng sabi ni Yun Xiao dapat si Wu Docheng ng Dragon's Tooth Villa ay totoong super expert. Si Yin Hui ang matandang alamid naglakas pa ng loob magtago ng ganoon kalalim muntik na. Akong maloko bulong ni Muzuang. Ang hindi niya alam ang pagkagulat ni Yin Hui ay hindi bababa sa 100 ulit kaysa sa kanya. Sa loob ng sekta lahat ay nakatitig kay Xiao Hong na may pagkabigla ang dating paghamak at pangungot siya ay naging pagkagulat at takot. Mariing pinisil ni Xiao Hong ang kamao sa tuwa nanalo ako Lord Sect Leader nakita mo ba? Napasinghap si Yin Hui at bumalik sa wisyo sinipat niya si Xiao Hong mula ulo hanggang paa at kinumpirma na isa nga siyang martial lord. Yung apoy kanina ano yun pautol niyang tanong. Hindi ko rin alam sagot ni Xiao Hong kapag galit ako nagiging mas marahas ang katawan ko at lumalabas ang mga puting sulyap na iyon. Nagulat ang mga tao ng Biluo Sect sa tono niya parang may napaka-espesyal siyang katawan. Na kayang gumawa ng nakakatakot na apoy kapag umuugoy ang emosyon. Kung hindi ka galit makakagamit ka ba ng apoy tanong ni Yin Hui. Tumagilid ang ulo ni Little Red at nag-isip sinubukan ko minsan gumagana pero mababa ang success rate. Unti-unti nang naunawaan ni Yin Hui may uri ng pisiking taglay si Xiao Hong na may nakakatakot na potensyal ngunit hindi niya lubusang makontrol kaya siguro siya ipinadala ng Lord para sumali sa martial arts competition upang patuloy na lumakas. Nasa sigla pa rin si Xiao Hong pinisil ang kamao at nagkwenta isang panalo na lang at pasok. Nasa top 12 Little Red kayang-kaya mo. Nagkatinginan ng lahat sa lakas ng ipinakita mo mukhang hindi na kailangan ng susunod na round at kusa ng actress ang kalaban. Ang langit-ugong na galaw ni Little Red ay nagdulot ng anino sa puso ng lahat ng kalahok sino. Ang makatitiyak na kaya niyang tiisin o iwasan ang ganoong puwersa kahit makatsamba at makatagal sa isang tira makatatagal ba sa pangalawa o pangatlo. Sa mga sumunod na laban parehong mabigat ang mukha ng magkabilang panig walang ngiti. Wala ring salita para bang naririnig pa rin sa isla ang nakakatakot na tawa ni Yu Shengjie. Di nagtagal si Yun Xiao na ang turno pagpak pa lang niya sa Lofo Island agad siyang sinalubong ng napakaraming tinging puno ng respeto at pasasalamat. Maging ang tatlo mula sa Natural Moat Ocean ay ngumiti at nagkupit kamao. Umiling ang kalaban na may mapait na ngiti at hindi na umakyat ng isla agad umamin ng talo. Ngumiti si Yun Xiao at kumaway saka bumalik sa mobile suit. Daang katao ang gumamit ng breakthrough ni Young Master Yun para umangat at mabihag ang puso ng marami sabi ni Muzu ang nakangiti ang paligsahang ito ay magiging alamat sa mahabang panahon. Kasunod noon sina Jing Qiao Wuxen at Cheng Qingxi ay pawang walang laban at direktang umusad. Umalis na sa entablado si Wu Docheng seryosong sabi ni Mu Yu. Sabay-sabay na tumingin ng kinakabahan ng mga tao ng Mu family na bigla na nilasa. Ipinakitang lakas ni Xiao Hong kaya ngayon nakatutok sila kay Wu Docheng ng hindi kumukurap.
Nasingkit ang mga mata ni Yun Xiao at kumalat ang kakaibang rune sa paligid ng kanyang mga mata na parang dalawang maliit na array sa loob nito. Gusto niyang makita ng malinaw ang bawat galaw ni Wu Docheng. Nananatiling parang bagong yaman si Wu Docheng at arroganting nag-uutos tinitigan niya ang kalaban ng malamig at sumigaw narito na ang young master at maglalakas loob ka pa. Ring lumabas para lumaban tila sa waka na sa buhay. Ang martial artist ay si Bailey Fu mula sa Godwind Valley na pangisi paumanhin sa puso ko ang tunay na young master Yun Xiao ay ang mula sa Mo family, ikaw ang aasikasuhin ko peking tao. Sayang ang sinira mong kambal ng Dragon Tooth Villa. Peste ka, nagalit si Wu Docheng at bumulalas. Tignan mo kung paano ka parurusahan ng young master dahil sa pagmamaliit mo sa akin. Sumabog ang aura niya. Pick 7 stars Martial Emperor, siya ay bahagyang mas malakas kaysa noong sa Yongxiang City. Naging kuko ang 5 daliri ni Wu Docheng at diretsyong sumunggab sa lalamunan ng kalaban. Hayagang panghahamak ang galaw. Nag-init si Bailey Fu, bahagyang umindayog ang katawan at sumipa, kumislap ang malamig na liwanag sa dulo ng paa. Naitabig ang hook ni Wu Docheng at agad niyang binawi ang palad. Sa sakit ang mabangis na mukha ay naging iyak na parang wawa. Natigilan ang mga kasapi ng muklan. Kumunat ang noo ni Mujia na kaya ang kuko niya ng sip, ang kapantay lang ng antas, hindi iyon pag-arte. Mas malinaw ang nakita ni Yun Xiao, maging ang primordial energy sa paligid ay lantad sa magical spirit eyes niya. Tama ang sip ang iyon ni Bailey Fu, binutis ang depensa sa palad ni Wu Docheng, ipinunan ang lakas sa iisang punto at sa mismong salpukan sumabog, pumasok ang malaking chi sa palad ni Wu Docheng kaya sumakit at nanlambot ang braso. Hindi pwedeng peke ang ganitong detalye, ibig sabihin ang lakas niya ngayon ay tunay na pick 7 stars Martial Emperor o mas mababa pa dahil si Bailey Fu ay mid-stage 7 stars, ngunit nalalamangan na siya sa talagang labanan. Malaki ang tiwala ni Musuang kay Yun Xiao. Sa sandaling ito, huwag muna tayong humusga. Ang lakas ni Xiao Hong ay hindi lumagpas sa Martial Lord, ngunit isang tira lang ang kinailangan. Tumango ang lahat ng Mo family at nagpatuloy sa panunood. Matapos matabig si Wu Docheng na sukat ni Bailey Fu ang lakas at lihim na natuwa, akala niya ay dehado siya laban sa mas mababang antas, ngunit ngayon lumakas ang loob niya at umatake. Sinamantala niya ang sakit sa palad ni Wu Docheng tumalon at sunod-sunod na sumipa, bawat sipa ay sa maselang bahagi tumatama. Nagulat at nena si Wu Docheng, mabilis na tinakpan ang ibabang katawan at tinamaan naman ang mga mata, lalamunan, puso at ulo, kaya damyugo. Ramdam ni Wu Docheng ang pag-agos ng dugo sa lalamunan, marami ang tama nilunok niya ang dugo at mabilis na umurong. Haha, aalis ka pa ba? Halakhak ni Bailey Fu at tumindig sa ere, parang buhawi ang katawan habang humahabol. Gulat at galit si Wu Docheng, kumabig at kumari pa papunta sa gitna ng isla. Boom! Sumable ang tira ni Bailey Fu at nag-alon ang grabo sa Lofo Island, na bahala siya at sumigaw. Huwag kang tatakbo. Muling pumailang lang ang katawan at naghabol. Namangha ang lahat, unang beses nila nakakita ng tumatakbo sa gitna ng martial arts competition. Natigilan din si Yun Xiao, totoong tumakas si Wu Docheng, kitang-kita niya na totoong nasugatan ito at hindi na kayang lumaban. Ano ang nangyayari? Nalito siya. Bagaman malaki ang isla, maliit ito para sa isang high-level martial sovereign, agad na naging habulan ang dalawa sa Lofo Island. Hindi maaninag ang body movement technique ni Wu Docheng, laging may kumpol ng berdeng liwanag sa ilalim ng kanyang paa. Kahit paano umatake si Bailey Fu, hindi niya matamaan, laging kaunting pulgada ang sablay. Huwag kang tatakbo bilang kalahok ng Dragon's Tooth Villa, hindi ka ba nahihiyang paikat-ikot ka lang? Halos mabaliw na si Bailey Fu, kahit anong atake niya laging kapos ng kaunti, kaya mura na ang binitiwan niya. Hindi mo nga ako matamaan sa buong lakas mo, malamig na tugon ni Wu Docheng bilang disipulo ng Godwind Valley, hindi ka ba nahihiya? Duwag ka. Lubhang nadismaya si Bailey Fu, pinabagal niya ang galaw, ngunit kapos pa rin siya, kaya kumalma siya sandali. Ipinapakitang hindi pa lubos gamit ng kabila ang movement technique, kaya anumang atake niya laging nasa nakatakdang agwat ang pag-iwas. Napahanga rin si Yun Xiao, kita niyang maluwag ang pagtakas ni Wu Docheng at naisip na baka ito ang ginamit niya para makatakas sa Yongxiang City.
Gaanong kahusay ang movement technique na ito, hindi ko maaninag, sabi ni Mu Zuang. Bawat hakbang ay parang casual, ngunit sa totoo ay punong-puno ng komplikadong batas ng langit at lupa, at bawat hakbang ay ang pinakamahusay na posisyon, sagot ni Yun Xiao. Young Master Yun, makikilala mo ba ang pinagmulan ng footwork na ito? Gulat na tanong ni Mo Zuang. Umiling si Yun Xiao, nag-aral din ako ng movement techniques. Ang ugat ng anumang teknik ay ilipat ang katawan sa pinakamainam na kinalabasan, kaya dapat nakahanay sa batas ng langit at lupa. Ang set na ito ang pinaka-nakaayon sa batas na nakita ko. Patuloy niyang kinakalkula sa isip ang mga hakbang ni Wu Dacheng, ngunit sobrang komplikado at hindi makahabol ang utak sa bilis. Biglang nagsalita si Cheyu sa kanyang isip, puno ng pagkagulat. Iyan ang True Dragon Avatar. Ano, gulat ni Yun Xiao, hindi ba ang True Dragon Dharma Body ay nagpapalakas ng katawan at ginagawang Dragon Body? Maling akala iyon, sagot ni Cheyu. Ang mga True Dragon ay isinilang mula sa diwa ng langit at lupa, halos puro tuntunin. Mismo ang tunay na True Dragon ay hindi lang lakas ng katawan, kundi pinakamataas ang pagkakatugma sa Great Tao ng langit at lupa sa opensa, depensa at bilis. Kung ganoon, bakit kapag ginagamit mo ang True Dragon Dharma Body ay namimintog lang ang muscle at nagiging dragon ang katawan mo? Tanong ni Yun Xiao. Niloloko mo ba ako? Galit na sagot ni Cheyu. Kapag buo ang aking True Dragon Dharma Kai, magbabagong anyo ako bilang dragon at papatayin ang lahat ng Diyos na harang. Ikaw ang una kong uunahin. Hemph, malamig na tugon ni Yun Xiao. Mukhang hindi ka naaabot sa dakilang bagay sa tanang buhay mo. Sagot ni Cheyu, may kakaiba rito. Mahina ang katawan ng batang iyon, pero paano siya nagtataglay ng napakaselang True Dragon Avatar? Baka isang set lang ng footwork ang natutunan niya, sabi ni Yun Xiao. Kung wala kang alam, huwag kang Saturday. Walang mag-aakalang mangmangka. Ang astral Dharma ng Dharmakaya ay ang law of the heavenly Tao, at ang mga hakbang niya ay mismong batas, hindi lang divine power sa mundong ito. Bukod sa mga ancient character na minsang lumitaw, may iba pa bang makapagmamana ng rules? Ano, nagulat si Yun Xiao. Ibig mong sabihin baka nakuha niya ang mana ng mga ancient scripture? Isa iyon sa mga posibilidad, sabi ni Cheyu. Ang isa pa ay anak din siya ng True Dragon at nagising ang kakayahan, kaya siya mismo ang bumuo ng footwork na ito. Hindi siya mukhang nakaiintindi ng mga ancient language, sabi ni Yun Xiao, kaya malamang ang huli. Malamig na tawa ni Cheyu. Kung naunawaan niya ang rules sa lakas ng bloodline, dapat makapal ang dugo niya, marahil kasing tindi ng sa akin. Pero nakikita mo ba ang Dragon's Might o Dragon's Breath sa kanya? Ano, nagulat si Yun Xiao. Ibig bang sabihin sa mga ancient language niya ito na mana sa mundong ito? Bukod sa si Emperor, may iba pa bang nakakabasa ng ancient scripture? Maging si Emperor Poron hindi kayang basahin ang daan-daang salita. Oo, kaya ko nasabing kakaiba siya, bulong ni Cheyu. Sino ba ang hindi nakaalam na kakaiba siya? Senggal ni Yun Xiao. Kailangan pa ba kitang pagsabihan tungkol dyan?